Magandang araw po sa inyong lahat. Ang unang kwento ay merong pamagat na ang buntis na si Belen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Belen, tubong kapis. Hindi ko po alam kung tama bang ikwento ko ito, pero hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin yung takot at pangamba. Buntis po ako noon, 7 buwan na, at akala ko magiging pinakamasayang yugto yun ng buhay ko. Pero maling-mali pala ako doon. Nung una, tahimik lang din po yung lahat. Mag-isa lang akong nakatira sa bahay ng aking mga magulang dahil nasa abroad po yung asawa ko. Lagi niya akong kinakausap sa telepono. Pero tuwing gabi, may kakaiba po akong nararamdaman. Para bang may mga matang nakatitig sa akin mula sa labas ng bahay. Ang una kong napansin, tuwing hating gabi ay may naririnig akong pagaspas ng pakpak sa bubungan. Para bang malaking paniki. Sabi ng mga kapitbahay noon ay baka raw aswang. Pero hindi ko po yun agad pinaniwalaan. Hanggang sa magsimulang maging malinaw yung mga pangyayari. Isang gabi, hindi ko maiwasang maalala yung dati kong nobyo. Tawagin na lang po nating Rogelio itong dati kong nobyo. Matagal po kaming nagkahiwalay. At hindi naging maganda yung aming ending. May nagsabi pa nga na sumali siya sa mga grupong nag-aaral ng itim na mahika. Sinabi lang po ito sa akin pero hindi naman ako sigurado kung totoo. Hindi ko naman yun pinapansin noon. Pero mula nga nang mabuntis ako, ilang ulit ko siyang nakikitang nakatayo lang sa malayo. Nakatingin lang sa bahay. Nung una ay parang hindi ko pa siya namukhaan. Pero nung mga sumunod ay talagang nakilala ko na siya nga si Rogelio. Isang gabi po noon ay nagising ako dahil parang may humahaplos sa aking tiyan. Pagmulat ko, may anino ng lalaki sa gilid ng kama. Hindi ko makita yung mukha, pero ramdam kong hindi nga ito tao. Napasigaw po ako noon at bigla na siyang naglaho, kasabay ng malakas na paglipad palabas ng bintana. Nakita ko na lang po noon na bukas rin pala yung bintana ko. Kinabukasan ay nagpunta nga ako noon kay Aling Marta, isang albularyo. At ang sabi po nito noong nagpatingin nga ako sa kanya, "Belen, bantayan mo yung anak mo. Merong nagkukursonada dyan. Kilala mo yung taong yon. Dating mahal mo, pero hindi na normal ngayon." Wika pa nga po ng albularyo noon. Naninindig po yung balahibo ko noon. Dahil alam ko na si Rogelio na nga po yung tinutukoy nito. Simula po noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Lagi po akong aligaga. Laging may mga gasgas din sa aming bubungan. Yun bang nakakairitang tunog. At minsan, makikita ko na nga po yung bakas ng kamay sa bintana. Mahaba po yung kuko ng kamay, na parang mesa hayop. Umiinom po ako noon ng mga halamang binigay ni Aling Marta. At nilalagyan ko rin ng bawang at asin yung paligid ng bahay. Lalo na nga yung mga bintana at pinto. Ngunit isang gabi, dumating nga yung pinakamasamang pangyayari noon. Bandang 12:00, biglang tumahimik yung paligid. Wala man lang kahol ng aso kong narinig kahit meron naman po kami noon. At mula nga sa bubungan, narinig ko yung malakas na ungol at paggalaw ng yero. Para bang may gumagapang mula doon. Nang sumilip ako sa bintana ay nakita ko po siya. Si Rogelio. Pero hindi na po ito normal. Kakaiba po yung kulay ng balat niya. Malalaki rin yung mata at pati na rin yung kanyang bibig. Puno po yun ng matutulis ng ngipin at yung mata naman niya ay talagang nagliliwanag. Nakatingin lang po siya ng diretsyo sa tiyan ko noon. Habang nakadungaw sa bintana na noon ay bukas na naman. "Belen, akin na yan." Bulong pa po niya noon na talagang kinilabutan ako. Napasigaw ako syempre. Kinuha ko yung bawang at hinagis ko po yun sa kanya. Sinabuyan ko rin po siya ng asin noon at nagawa ko po yung tamaan. Napasirit po siya ng sigaw na para bang demonyo at bigla na lang din po itong umalis. Pero bago nga po siya nakaalis noon, ramdam kong nailapit pa po niya yung dila niya sa aking tiyan. Para bang susundutin yung lamang loob ko. Kinabukasan, halos hindi ko na po kayang gumalaw. Nararamdaman kong mahina po yung bata sa aking sinapupunan. Kaya't nagmadali po ako noong magpunta kay Aling Marta. At doon ko nga po nalaman na muntik na palang makuha ng hayop na aswang na yon, yung aking dinadala. Doon na po ako nagsimulang magpagawa ng mga pangontra.
Pinalibutan rin po ng albularyo ng mga pangontra yung aming bahay. Ayon sa kanya, sa ginawa daw niyang yon, masisiguro na raw niya na hindi na ako babalikan ng aswang lalo at kilala na rin po namin ito. Ayon sa kanya, gagawa rin daw siya ng ritual upang kontrahin nga yung aswang na yon at upang hindi na niya ako balikan. Matatakot daw ito kapag gumawa nga siya ng ritual na pangontra dito. At dahil po doon, ay nagawa ko naman pong may panganak ng ligtas yung sanggol ko. Hindi na po kami ginambala pa ni Rogelio. Ngayon po, buhay naman po yung anak ko. Salamat sa mga ritual at panalangin. Pero si Rogelio, hindi ko po alam kung saan na nga ba ito. Hindi ko na po siya nakita pang muli. Minsan lang pakiramdam ko ay nasa paligid pa rin po ito. Naghihintay ng tamang oras para bumalik. At tuwing nakakarinig po ako paminsan-minsan ng paggaspas ng mga pakpak sa gabi, na kahit malamang ay mula lang din sa normal na mga ibon, ay nanlalamig pa rin po yung buong katawan ko. Iniisip ko pa rin na baka si Rogelio yon. Pero sinusubukan ko na rin po yung ibaw na salimot. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat. Ituloy naman po natin yung pagkukwentuhan ngayon dito sa ating ikalawang kwento na meron namang pamagat na ang binatang si Mario. Hello po sa lahat ng mga tagapakinig dito. Tawagin naman po ninyo akong Mario, 21 taong gulang. Isa po kong simpleng binata na nakatira sa isang liblib na baryo dito sa Capiz. Hindi ko po akalain na yung simpleng pagkuha ko ng kahoy panggatong ay hahantong sa bangungot na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Isang hapon po noon, pinapunta ko ng tatay ko sa gubat para kumuha ng mga kahoy panggatong. Madalas naman po yung pinapagawa sa akin at hindi naman po ako baguhan sa mga ganong gawain. Malapit na pong magdilim noon, pero sabi ko nga po noon ay mabilis lang naman ako. Sanay naman akong mag-isa at sanay naman din akong manguha ng kahoy. Kaya't dala ko lang po noon yung itak at maliit na sako. Habang papasok nga ako sa gubat, ay ramdam ko agad yung bigat ng hangin. Tahimik, maliban sa mga ingay ng mga kuliglig. Nasa kalagitnaan na po ako noon ng pagpuputol ng kahoy nang bigla kong marinig yung mahaba at malalim na buntong hininga. Napalingon po ako noon. Akala ko kasi tao, kaya't sumigaw po ako noon. "Sinong nandyan?" Sigaw ko pa nga po, pero wala namang sumagot. Pero makailang sandali pa, may pagaspas ng pakpak mula sa itaas noon aking narinig. Nang tumingin ako, may nakita akong malaking nilalang. Hindi po tao, hindi rin naman hayop. Parang malaking paniki na may mukhang tao. Yun po yung pagkakita ko, kaya't hindi ko rin kayang ipaliwanag ng maayos sa inyo. Ang mga mata po niya ay pula, na animoy galit na galit. Dali-dali po akong tumakbo noon, pero mabilis siyang bumaba at humarang sa aking dinadaanan. Nakita ko po yung mga ngipin niyang matutulis at ang mga dila niyang mahahaba, para pong dila ng ahas. At naramdaman ko pong gusto po niya akong biktimahin, lalo pa't nilalabas po talaga nito yung kanyang dila na parang manipis lang pero animoy napakatulis. Sinugod nga po niya ako noon at mabuti na lamang meron nga akong dalang itak. Inataw ko siya sa kanyang braso at lumipad po ito papalayo. Pero narinig ko yung halakak nito. Yun bang parang pinaglalaroan ako at hindi man lang po siya nasaktan talaga ng gusto sa ginawa kong pag-itak sa kanya. Kinikilabutan po ko nang marinig yung ginagawa nitong ingay. Para bang tawa na parang huni na hindi ko rin maintindihan. Doon ko lang po naramdaman yung totoong takot. Parang binabalot po ako ng lamig. Nangangatog yung buong katawan ko at talagang nanginginig po yung tuhod ko noon. Mabilis akong nagtatatakbo palabas ng gubat, pero kahit na anong bilis ko, naririnig ko pa rin yung paglipad niya sa itaas na animoy talagang sinusundan po ako nito. Nang makalabas na nga po ko sa gubat noon, doon lang po ito nawala. Lalo at may mga kabahayan rin po noon at sumisigaw rin po ako ng paulit-ulit ng tulong. Bago po ito lumisan, narinig ko pa po yung boses niya sa hangin. "Babalikan kita." Yun po yung aking narinig na lalong ang nagpakilabot sa akin. Pero mabuti na lamang at naglabasan naman po yung mga taong naroon
na nagtataka na rin po noon kung ano bang nangyayari. Agaran po nila kung sinalubong noon habang sila rin ay nakatingala dahil parang narinig rin daw nila na merong humuhuni sa itaas na hindi raw talaga normal. Sinabi ko po agad sa kanila noon na meron ngang aswang na humahabol sa akin. Aswang na lumilipad. At kinilabutan rin po yung mga taong naroon pero ayon sa kanila ay ligtas na raw ako dahil hindi raw nila ako pababayaan at hindi nila ako hahayaang mabiktima ng aswang na yon. Nagmagandang loob rin po noon yung ilang kalalakihan. Naihatid na lang daw nila ako sa bahay upang masiguro yung kaligtasan ko. Pagdating ko pa nga po sa bahay noon ay nanghihina na po ako. May nakita po ako noong mga gasgas sa aking balikat. Lalo pa at sinubukan nga po kong dagitin ng nilalang. Para po yung galing sa mako ko na talagang matutulis. Hanggang ngayon po ay nagpeklat rin po yon. Mabuti na lang at hindi nga po niya ako nagawang dagitin. At hindi rin niya ako talagang nasaktan o nagawang biktimahin. Grabe po yung pasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin ng gabing yon. Mula noon, hindi na ako pumapasok ng mag-isa sa gubat. Tuwing gabi, lalo na kapag madilim yung buwan, pakiramdam ko ay nasa paligid lang po siya, naghihintay at nagmamasid. Hanggang dito na lang din po itong kuwento ko. Salamat po. Ito naman po yung ating pangatlong kwento na merong pamagat na Kwento ni Rhea. Hello po sa lahat, tawagin niyo po kong Rhea. Minsan umuwi po ako noon sa probinsya namin sa Leyte. Gabi na po noon at galing ako sa handaan. Dahil walang masakyan, naglakad po ako ng mag-isa pa uwi. Tahimik naman yung kalsada, tanging tunog lamang na mga kuliglig yung naririnig ko. Habang naglalakad ako, bigla kong napansin na meron ngang anino sa aking likuran. Una akala ko ay kapitbahay lang po na umuwi rin. O baka kababaryo. Pero nang tumigil nga ako ay tumigil rin po ito. Nang maglakad ako ay sumabay rin po ito ulit. Doon na nga ako kinabahan. Paglingon ko, meron po akong nakitang babae. Mahaba po yung buhok nito at nakaputi ng damit. Pero wala po itong muka. Para bang usok lang po yung nasa gitna ng kanyang ulo. Napatras po ako noon. Pero sa bawat paghakbang ko ay mas lalo po siyang lumalapit. Hindi po siya naglalakad. Dumudulas po siya palapit sa akin noon. Yun po yung pagkakita ko, yun bang parang nakalutang lang. Sobrang takot ko po noon. Tumakbo nga ako hanggang sa bahay. Wala na pong lingon-lingon dahil kinakabahan po ako noon. Na baka sa aking paglingon ay makita ko pa po ulit yung nakakakilabot na nilalang na yon. Pagpasok ko sa bahay, hingal na hingal po ako noon at umiiyak. Kinabukasan, sabi po ng lola ko, may nagpapakita raw talaga sa daang yon. Kaluluwa daw ng babaeng namatay sa aksidente. Ilang taon na rin yung nakaraan. Simula po noon kahit na anong mangyari hindi na nga ako naglalakad ng mag-isa sa dilim. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko. Ang panghuli at pang-apat naman po nating kwento ay merong pamagat na pasahero. Hello po sa inyong lahat. Tawagin niyo lang po akong Lisa. Pauwi po ako noon galing trabaho. Mga 2:00 po yun ng madaling araw. At dahil wala na rin pong jeep, ay napilitan po akong sumakay sa isang tricycle. Pag upo ko po sa likod, ay meron pang isang babae na pasahero. Nakaputi ng damit, mahaba yung buhok at nakayuko lang buong biyahe. Tahimik lang po ito at hindi kumikibo. Kaya inisip ko na baka pagod lang. Habang bumabiyahe nga kami, napansin ko na parang ang lamig po talaga sa gilid ko. At kahit saglit po na sulyap, ay hindi ko po makita yung mukha niya dahil natatakpan po talaga ng buhok. Nang malapit na nga po ako sa bahay noon, ay bumaba po ako at nagpasalamat sa driver. Pero bigla po itong tumingin sa akin noon at yung sabi nito, "Buti na lang hindi ka natakot. Dahil ikaw lang naman yung sakay ko. Pero umaakto ka na parang meron pa akong ibang pasahero." Wika pa nga po ng driver noon. Nanindig nga po yung balahibo ko. Paglingon ko sa loob ng tricycle, wala na rin po yung babae. Hindi ko alam kung saan na nga ba ito nagpunta. Pero isa lang po yung sigurado ko. Hindi po tao yung katabi ko ng gabing yon. Simula po noon ay hindi na ako sumasakay ng mag-isa tuwing madaling araw. Lalo na't natakot na rin po ako sa aking naging karanasan. Ito lang po yung kwento ko. Medyo maikli lang din po pero salamat sa pagkakataon. Paalam.